Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandy's Vlog. Nako, matindi. Mainit na naman mga kaibigan. Itong ating tatalakayin. Lumantad, isiniwalat ang biktima ng pang-abuso nitong si Pastor Kibuloy. Nako po, sandamakmak. Napakadami ho ang titistigo laban ho kay Pastor Kibuloy na di umano sila ay biktima ng pang-abuso. Mga kaibigan, sa puntong ito ay paliit ng paliit ang mundo na ginagalawan ni Pastor Kibuloy. Laman ng video na yan ang ating tatalakayin at marami pang iba. Kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo. Please subscribe, sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nakikiusap mga kaibigan, kapag may pagkakataon po kayo, kung pwede lang, patapusin po nating panuorin ang kabuuan ng vlog na ito at nang sa ganun po, lubos po nating maunawaan. Heto na, samahan nyo po ako at kilalanin ilang testigo ho na lumantad. Naku po, nakakakilabot. May mga minor de edad, napakaraming minor de edad na biktima di umano ni Pastor Kibuloy. Panuorin po natin mga kaibigan. So, it's not just for me, but for my people who were very abused, especially po sa mga minors, no? Na mga inabuso ni Kibuloy. Yun po ang masakit para sa akin. Dumarami yung mga victim survivors na lumapit sa opisina ko dahil na subaybayan nila yung naunang investigasyon dun sa Socorro Bayanihan Services Inc. Sa Sitio Capihan sa Surigao del Norte. At sabi nila, kami rin, ganun yung nangyari sa amin. Gusto din namin sabihin yung totoong ginawa sa amin. Gusto din naming makakuha ng hustisya. At habang dumadaan yung mga araw, dumadami talaga sila na lumalapit. Kaya nga gaya ng sinabi ko rin sa privilege speech dito kagabi, kaya nabuo yung loob ko na iharap dito sa ating kamera itong mga testimonya, mga affidavit na ibinibigay nitong mga victim survivors sa opisina ko. Testimonya na karaming biktima laban kay Apollo Kibuloy, ang leader ng religious group na Kingdom of Jesus Christ. Hindi yan chismis. Testimonya na ng mga biktima ang hawak natin laban kay Kibuloy. Ngayong umaga, bago ako magpatuloy, kilalanin natin si sunod naman po ay si Arlene. Dating miyembro din at mariing nagpapatunay na marami siyang naranasang pang-aabuso dahil kay Kibuloy at sa mga utos ni Kibuloy sa grupo. Pinatotohanan rin niya sa amin na menor de edad pa lang siya, sapilitan siyang namamalimos at pinagtitinda para makaambag sa grupo. Minsan, pinagkukunwari pa silang pipi o bingi. Pero ang totoo, sa Kingdom of Jesus Christ napupunta ang benta nila. Hello po, magandang umaga at magandang araw po sa ating lahat dyan sa Pilipinas. I am Arlene Stone. I am here in Minnesota, USA. Isa po ako sa mga pastoral ni Pastor Apollo C. Kibuloy nung ako po ay nandoon kasama nila. Ang ibig po sabihin ng pastoral, tayo po ay member sa inner circle. Dalawang uri po ang pastoral. Merong inner circle at innermost circle. At ako po ay nabilong sa inner circle. I was 15 years old po nung una po ako na-convert kay Kibuloy. At pinasabak po kami, namamalimos po ako doon sa Amoranto. Pinadala po kami from Davao
to Manila para mamalimos po. At ang una ko pong natirahan, una po namin natirahan ng aking sister ay Amoranto Coliseum dyan sa Cubao noong 1991 po. At pinapapanggap po kami ng mga pipi at bingi at mga fake na student po. May dala-dala po kaming iba't ibang association para kami po ay lumikom ng pera. Isa po sa mga association na dala namin ang CGF, Children's Joy Foundation, Pag-asa ng Buhay, Pagdamay sa Dukha Association, Shivers, Psalms of David. 7 po yung association. Nakalimutan ko po yung iba, but I have written that up somewhere. Kaya po kami pinapapanggap na bilang estudyante at mga pipi at bingi para kami po ay makakuha ng mga simpatiya sa mga tao at malaki po ang aming remittance. Hanggang kalaunan po ay pinagpatinda po kami ng mga puto at kutsinta dyan sa Maynila. Pero bago po kami pinapagtinda dyan sa Maynila, nag-umpisa po kaming magtinda ng puto at kutsinta sa Davao. Hanggang kami po ay traffic sa iba't ibang panig ng Mindanao. Isa po ako sa bestseller ni Kibuloy, kaya ako po ay isa sa mga naipadala sa Manila upang kami po ay magtinda ng mga puto at kutsinta. Kapag kami po ay hindi po makakota at hindi po mabinta ang aming mga paninda, kami po ay may mga punishment. Isa po sa punishment namin ay pinapalo po kami, pinapa-fasting, pinapahiya po sa harapan ng mga workers. At kami po ay dinidisfellowship. At ako po ay nakaranas mismo ng pamamalo galing kay Kibuloy. It was 60 slashes po at ako din po ay nakaranas na babatukan ni Kibuloy. At ako din po ay nakaranas na ipahiya sa harapan ng mga members at workers ni Kibuloy. Bilang pastoral po, ako po ay nagmamasahe ni Kibuloy at sa kanyang mga spiritual wives. At noong una po akong magsalita, in 2019, ako po ay inalok nila na bayaran upang manahimik. Pero hindi ko po tinanggap ang alok na yon dahil ako po ay maganda naman po ang ating trabaho dito sa States at malaki naman po ang aking kinikita dito. I am blessed kaya hindi ko po tinanggap yon kasi ang importante po sa akin ang mabigyan ng justice ang aking mga kasamahan na sobrang inabuso. It's not just for me but for my people who were very abused, especially po sa mga minors, no, na mga inabuso ni Kibuloy. Yun po ang masakit para sa akin. Marami po akong mga kausap ng mga survivors from different part of the world po. At sa akin po sila lumalapit, nag-vent out po sila sa kanilang mga struggles. Kaya po ako ganito, courageous para po sa kanila, hindi po para sa akin. Kasi ako po ay nakapag-umpisa na at nalagpasan ko na po ang struggle na mag-umpisa sa bagong buhay. Pero ako po ay nasasaktan para sa kanila kasi marami po sa kanila that until now, they are struggling. Especially po yung mga minors na masyadong inabuso ni Kibuloy. Doon po ako masyadong nasasaktan. Kaya hindi po ako mananahimik hanggat hindi po tayo makakuha ng justice for everyone. Kaya ito po ang aking panawagan na sana po ang ating mga mambabatas dyan sa Pilipinas ay bigyan nyo naman ng tuon yung ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga kababaihan na sobrang inabuso. Maraming salamat po kay Senator Risa Hontiveros for looking into this matter at sa iba po ng mga mambabatas natin. Hello po, magandang umaga at Mukhang nagpapatuloy po ang ganitong mga gawain. Ipapakita ko po ngayon ay isang screenshot mula sa mga group chat kung saan kasama ang mga miyembro ng KOJC. Sabi po ng informant namin, dito sa screenshot makikita ang mga instructions na quote, encouraged ang guitar, tambourine o ukulele sa kanilang pamamalimos. Hindi din daw basta-basta nakakalabas ng WH o worker house ang tirahan ng mga nagsosolicit o naghaharana. May penalty din na sinasabi kapag may violations. Okay, alright. Shout out at maraming salamat News 5. Ipahintulot to ang paggamit ng inyong video clips
suportahan din po natin yan, News 5. Okay, nako, matindi ho ito. Importanteng mahalaga ho na magkaroon talaga ng Senate hearing dito. But anyway, wag po tayong mag-alala dahil marami pong kaabang-abang dito. Alam niyo ho, ito ay matagal ng usapin tungkol dito sa pagkatao na ni Pastor Kibuloy. Ilang presidente na po ang nagdaan at hindi po nabigyan ng pagkataon na magkaroon po ng tamang hustisya dito po sa mga before na naging biktima ni Pastor Kibuloy Di Mano. Data po at sa puntong ito, sabi ko nga hindi ho iisa ang araw. Darating po ang pagkakataon na ika nga po'y nandun kayo sa hangganan na ika nga po'y sisingilin. Hindi ko sinasabi na ika nga po'y sinisingil. Ito si Pastor Kibuloy. Nasabi ko po yan data po at kailangan pong imbestigahan sa Senado. Kung wala naman po siyang kinalaman dito sa mga aligasyon sa kanya, ay pwede pong patunayan yan diyan ho sa Senado. Pabor po sa kanya, mga kaibigan. Dahil pwede pong linisin ni Pastor Kibuloy ang kanyang pangalan sa pamamagitan po ng Senate hearing. Subalit, kung mayroon po dito matitibay na ebidensya, buhay na magpapatotoo na siya ay inabuso ni Pastor Kibuloy. Katulad po ng nasa video na yan, na nagpapatotoo, lumantad, na biktima siya ng pang-abuso ni Pastor Kibuloy at marami pang iba ang haharap sa hearing upang patunayan na may katotohanan ang mga ika nga po'y pang-abuso ni Pastor Kibuloy. But anyway mga kaibigan, abangan po natin ito dahil ora mismo nagsasabi itong si Risa Ontiveros ay parang Senyor Aguila ang nang mangyayari dito. Abay, kaabang-abang po ito mga kaibigan. Ay parang may nangangamoy. Makahulugan po yung sinasabi ni Ma'am Risa Ontiveros na pwedeng makulong katulad ni Senyor Aguila itong si Pastor Kibuloy. Alalahanin po natin, ito ho ay may kaso. Diyan ho, sa Amerika si Pastor Kibuloy. Sa kaso rin ho, na ika nga po'y iba't ibang uri ng kaso. Ito po ay kasama sa list wanted ng Amerika si Pastor Kibuloy. Ay baka po doon sa hearing, sa kalagitnaan ng hearing, ay baka biglang may magbigay ng warrant of arrest galing po diyan sa Amerika. Baka ang Amerika magkapag-ugnayan sa Pilipinas upang magayin ng warrant of arrest. Yan po ay isang public opinion. Hindi ko po sinasabi na paniwalaan po niya. Yan po ay aking isang public opinion na nababase ho sa related sa ika nga po'y video ng ating tinatalakay mga kaibigan. Sapagkat nangyari po kay Senyor Aguila. Mayroong kaso siya before. Diyan mismo sa Senado rin inaresto noong time po ng hearing mga kaibigan. Dahil data po at sa puntong ito, sinasabi ni Risa Ontiveros, kung kayang ipakulong si Senyor Aguila, gagawin din dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Mga kaibigan, hindi ho tayo nagpapakalat ng fake news. Yan ho ay lahat ay nababase diyan sa ruling ng video ang ating tinatalakay. Kung ano man karagdagang public opinion ang naririnig nyo, yan ay pawang nakabase ho diyan sa ruling ng video ang ating tinatalakay. Abangan po natin ang hearing na ito. Kung hindi po maganap ngayong taong ito, ay next year po dahil malapit na po ang next year mga kaibigan. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Palakpakan. Bye-bye.